So naghahanap ka ng unang big bike mo from Kawasaki. Tamang-tama, kasi ngayong araw pupunta tayo sa isang showroom ng Kawasaki para tignan yung mga lineup nila ngayon 2024. Kanina makulimlim eh. Bigla na namang uminit. Tara na nga. Huling beses na pumunta ako sa isang showroom ng Kawasaki. Yun pa yung unang lapag ng Kawasaki Eliminator. Tapos hindi na sundan, ngayon na lang ulit. What? May traffic dito. Napanood yung video na kung saan kinuha natin tong bike na to. Doon sa branch na yun tayo pupunta. Kasi sa tuwing nakapunta ako doon, laging kompleto, laging mga lineup nila. Ah, come on. Ang saya na sana kanina, makulimlim na eh. Bigla na namang uminit. Kung sakali namang kukuha kayo ng mga sport bike o Ninja series ng Kawasaki, actually hindi lahat ng Ninja ay sport bike talaga. May mga sport touring na Ninja. I highly suggest na magpalit kayo ng mas mataas na windscreen. Tulad nito, ito double bubble windscreen to. Mataas din naman yung stock windscreen ng 10R, pero akala ko lang nung una na okay na. Nung nag-install ako ng aftermarket, ito Puig to eh. Konting takbo lang, wala, patay na agad yung hangin. Mas maganda ang airflow. Masarap lang sa pakiramdam na konting takbo lang, hindi na ganun kahangin. Diba? Go, 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 go. Basahin mo. Naku po, hindi binasa. Wallet ko nasa sulok. Bag ko. Yung box. Come on, man. Ay. Ba't gano'n? May hangin naman pero parang nasusulog ako sa init. Kanan na pala tayo dito. Alabang exit, Fidenres exit. Dito tayo sa Alabang. Nice. Ito ay Kawasaki Motor Trade dito sa may Muntinlupa. Pasok tayo. Dito kinuha yung 10R eh. So what we have here is a Kawasaki 400 UG2. Ito yung pinaka-latest nila. Sa latest kasi may handguard, may bracket for your top box. Ito yung may sandalan, no? Ano ba bang nabago? Ito mukhang nabago to, oh. Tsaka may crash guard na. Parang sakaling natumba kayo, pag na-auto balance kayo, may sasalo. Hindi sakto sa frame, tsaka sa fairing. Magandang pasimulang bike to eh. And may skid plate na pala dito. Itong UG2 pang touring setup. Nice. Alright, UG2 for 208,900 pesos. Ito ay KLX 230R for 199,000. Cash only as well. Wala siyang headlight, walang turning lights, walang tail light. For short, hindi siya for public use. Pang trail lang to. Naka dual sport of course dahil pang motocross to. Likod, walang fenders sa likod. Ganda rin. At dahil wala ng mga 400cc ng Kawasaki, napalitan na ng 500. Ito yung latest na ni-review. Ay, ano ba to? Ninja 650 ba to? 650 nga. Ito pala. Kamukha eh. Ninja 500 na standard. Na kinuha ni Dashi. Di standard, hindi naka-TFT. CNC na LCD siya. Gusto yun ng review sa Ninja 500. Yun yung latest upload natin for the review. Search nyo lang sa YouTube. Ganda rin ito eh. Actually, mukha ng headlight ng ZX6R. Wala kayong frame sliders, wala kayong charging port, walang seat cowl, so on and so forth. Kung panimulang bike, okay na to para sa akin eh. Kung alam mo sa sarili mo na soon magkapalit ka rin ng bike, okay na to standard. Pero of course, additional 26,000, naka-SA ka na. Tsaka nga pala sa standard, iba yung turning lights nyo. Bulb type, hindi siya LED. For the standard Ninja 500, ito ay nagkakalaga ng 353,800 pesos. Pero kung gusto niyo medyo pogi, yun yung SE na worth 379,600 pesos. Wala akong nakikita ng SE.
Siguro naka-line up lang dito. Malaman natin mamaya. And of course, ang naked nila, Z500. Ito ay 329,800 pesos. Ganito pa rin pala yung turning light niya sa unahan. Apat sa likod. Dalawa din pala ang variant ng Z500. LCD din, tulad ng standard ng Ninja 500. Medyo flat handlebar. Hindi siya ganun kataas eh. Conventional telescopic suspension ng Kawasaki sa harapan. Hindi pa rin nabago. Single disc na round na imbes na petal. 2-cylinder engine by the way ang mga 500 series ng Kawasaki. Hindi pa tayo nakapag-review nito eh. Di ba alin la-line up natin to. At kung gusto niyo ng medyo high-tech, I mean, mas maraming accessories, may sliders, sturdy turning light. Ito yung SE nila for 355,800 pesos. So, green frame, green headlight, green alloy wheels pag SE, at black naman kapag standard. Pure black ba to? Meron bang dash na kahit anong kulay ito? Ito pala, hindi kaya ng silver at green. Kapag cruiser naman, ito yung Eliminator nila. Medyo weird lang, yung pangalan to ay Eliminator 450. Same engine ng Ninja 500. Then yung Ninja 500, Z500, yung tinatawag na 500. What? However, kung gusto nyo ng cruiser na 450cc, ganda nito. Alam ko may mga ibang variants din to. Again guys, if you want detailed review dito sa bike na to, meron sa channel natin, search nyo lang. Malaman mo SE kapag may USB, wala pala. So standard to. Mababang seat height, medyo identical sa seat height ng Honda Rebel. Malapad na tanke, parang peanut tank. At Eliminator in gray. Headlight na parang Z650 RS. Parang ito nga talaga. And this is for 360,000 pesos. Ito yung Ninja 650. May dalawang kulay dito. Hindi ko alam kung ano mas latest. Meron tayong Ninja 650 na may dash ng red sa taas. 50% na white at sa lower fairing naman, naka-gray. At itong kabila naman, gray din pero mas light to. Bet ko yung kulay nito. Dito 650, walang ibang variants to. Isa lang. Naka TFT na kayo. Medyo mataas na handlebar dahil sport touring nga to. At hindi ito ganun kasubsob. Ito ang pangalawang Kawasaki bike ko from Ninja 300 din, Ninja 650. Pero hindi yung ganito yung medyo matulis pa na headlight. Itong part na to medyo maliit to eh. Lagi kanyang itutulak dito sa tangke pero anyhow, relax naman yung riding position nito. Lalo na sa pasahero kasi laki ng pillion seat niya dito eh. 160 rear tire, advice ko lang hindi pwedeng laki ng 180 to. So kung gusto nyo medyo katulad ng Z6R, hindi pwede. Parallel twin engine na 180 ang firing order na crank. Mabisi siya, malakas ang torque. Twin disc sa harap pero naka-pedal disc. Lahat ng motor na wala dito sa branch na to, lalagay natin sa dulo ng video. At ito naman ang cruiser ng 650 series, ang Vulcan S650. Ito hindi na nabago to eh, ganun at ganun lang din itsura nito eh. Pero ganda pa rin tignan. Alam naman nating lahat, hindi naluluma ang retro. Turning light na parang nasa year 2000 pa. Single disc, which is okay na, hindi rin naman ganun kalakas ang power nito. Malapad at mababang seat height na may maliit na pillion seat. Mapapaw na yung tubig. Thermometer sa taas at may maliit na LCD sa baba. Nice no? So Vulcan S for 415,000 pesos. Paboritong bike, ang Z6R in 14th anniversary edition. Ganda ng kulay niya. Ito pa yung kulay noon eh. Ni-revive nila. Modernong design sa classic na paint job. Ganda. Gold forks, dual disc sa harap na naka 4-piston Nissin calipers. Adjustable ang suspension sa harap. Naka TFT display na. Seat height gano'n pa rin tulad ng dati. Nagkaroon ng revision sa engine ito. Nabawasan ng 7 horsepower dahil sa Euro emission na ginawa nila dito. Pero gano'n pa man, ganda ng ginawa nila update sa bagong Z6R. Kirat na headlight at maliit na intake dito. Ito guys, advice ko palitan nyo to kasi medyo maliit tong windscreen ng 6R. Magkano na ngayon 6R? 729,000. Nalala ko pa nung kinuha ko yung akin. Magkano ba yun? 645. Grabe no. Mismo frame niya, naka-silver na. Pati pala yung so, super sport Z6R sa ganitong presyo. Ano masabi niya? Ito, meron din tayo nito dati. Tumagal sa akin to eh. Siguro mga 6 months. Kawasaki Z900. For 566,500 pesos. Mas gusto ko lang yung kulay niya sa ngayon. Black and red. Na may silver sa tangke at fender. 50 screen na may matigas na pillion seat. Hindi ko alam bakit matigas to. Ganda yung tail section niya, no? May riding modes, traction control, at importante, inline 4 to. Pero gusto ko dito yung headlight niya, parang pangil ng gagambay. Mas malaki, ito ang Z1000. Kung ayaw nyo ng ganitong itsura. Ito ang hindi ina-update ng Kawasaki. Hindi ko alam kung bakit. Ito yung latest na kulay ng Z1000. May assistant slipper touch kayo dito, na Brembo brakes. Dito yung style yung mga caliper ng Brembo. At naka all-in suspension sa likod na adjustable. Ganito pa yung display niya. No riding modes, traction control, wala rin.
Pero ganun pa man, halimaw, bumitaw to sa daan. Kaya ang gustong-gusto ko sa Z1 yung harapan niya. Parang bulldog. Sturdy na rin yung turning light niya sa harapan. Braided pala yung hose ng brakes. Nice. At may manipis na pillion seat. Pero ang ganda ng pillion seat nito. May pa-M design yung pillion seat niya. Doon malambot yung puan niya. Ganito kalambot yung puan ng 10R eh. Ito kasi matigas eh. Magkano Z1 ngayon? 710,000 pesos. Pwede na. Then same engine pero nasa sport touring version. Ito ang Versys 1000 SE. May dalawang kulay dito. Isang matte red na may black at isang silver na may decal na green. Ito ata yung latest. Ito nakita ko to sa Australia. Dito yung kulay. Pero sa Ninja 650 ko nakita yung gantong kulay. Malapad na main seat. At napakalambot. Lalo na sa pillion seat. May bracket na din. Kompleto tong bike nito eh. Actually yung dash niya, kung nakikita nyo, halos same dash to ng Kawasaki H2. Malaman natin mamaya. May H2 dun eh. Versys 1000 SE for 929,000 pesos. 4-cylinder engine. Hindi pa pala naka-Brembo to. Ito may ZH2 dito. Oh. Kano ngayon to? 920,000 pesos ZH2. Magkaibang kulay. Isang pula. Well, black to, na may decal ng pula. Ito naman ay may dash ng green. Pero green yung frame nito. Isa naman ay black. 1000cc pero naka-supercharge. As you can see, intake niya nasa kaliwa. May extra boost kayo, hindi lang basta-basta 1000cc to. 190 tire size sa rear na naka Pirelli Rosso 3. Ito naman ang Ninja 1000 XX. Same engine ng Z1000, ng Versys 1000 SE. Sport touring din to pero more on sa sporty side. Yung Versys 1000 kasi sport touring na nasa adventure side eh. Okay din to ah. Kasi unang-una, hindi ganun kabigat yung presyo niya. 718,000 pesos. Na 1000cc kayo, na TFT display, may riding modes, traction control, may cruise control para sa presyo niya. May grab rail para sa mga back ride. Malaki yung pillion seat. Malambot yung main seat. 4-cylinder engine, wala nga lang frame sliders pa. 190 rear tire na may stub tire na, ano to, may sailor ba to? RS20 pala to eh. Suspension sa likod, may knob kayo dito. Sana magkaroon ng red nito, yung katulad sa Versys 1000 SE. Nice. At ang motor natin, hindi pala, yun yung motor natin. Ito yung double R, ito yung single R, yung sa atin. Sa ngayon siguro 995,000. And then yung 14th anniversary na sa X10R, hindi ko sigurado, ilalagay ko na lang siguro dito sa parting to. Single R, ito yung standard, at ito naman yung double R na pangwalwalan. Mas maraming green to kumpara sa akin. Kumbaga yung akin mas maingay tignan eh. Ito naman mas maliwanag. Sa X10 double R for 1,550,000. Mahal ng double R, no? Grabe. 500,000 difference. Same headlight, ang pinagkaiba lang, na-forged Marchesini mags kayo dito. Mas magaan to. Mas magandang gulong. Pirelli Supercore sa SP. May seat cowl. May mga revision sa engine. Naka-titanium bulbs, titanium rods, so on and so forth. Pero itong headers nito, titanium na rin to eh. Pero kasi sa akin, parang titanium rin no una eh. Sa cockpit, ganun pa rin ang itsura. Steering damper na Öhlins, naka TFT display, may cruise control. Let me know in the comment section kung worth it ba ang 500,000 difference sa standard version. Ito ang pinunta ko dito actually. Ang Kawasaki H2 Carbon for 1,855,000 pesos. What if naka H2 tayo sa channel natin? Makita nyo sa pangalan niya, carbon, dahil may mga carbon fairings kayo sa bodyworks niya. Tulad dito sa harapan, dito sa lower part. Hindi pala butas to. Hindi pala intake tong kabila. O nga palang H2. Nasa kaliwa lang intake. Sarado pala to. Malapangil design dito sa baba. Ganda ng headlight, grabe. Tsaka yung mags niya, ganda tignan eh. Brembo style yung mga calipers, braided hose, 4-cylinder engine. Ang special sa bike na to, naka-supercharge kayo. So may extra boost pag pumalo na ng 7,000 RPM. All-in suspension sa rear, adjustable, may knob kayo dito. Single seat, ang ganda ng tail section. Wala Batman style. At yung tangke, dude, gusto ko nito. Grabe to. Ito ang cockpit niya. Full adjustable suspension sa harap. Steering damper from Öhlins. Brembo master cylinder. To the left, ganyan yung tsura niya. May mga pindutan kayo na ibang-iba. Hindi katulad ng sa X10R. Dito rin sa kanan. Di-slide din kapag i-start nyo. Ito yung sinasabi sa inyo yung dash ng H2. Identical sa Versys 1000, no? Grabe. At para naman sa mga hindi natin nabanggit, lalagay natin sa part na ito.
Nakakamiss lang pumunta dito. Naalala ko yung unang araw na kinuha ko to. Kabadong kabado ako ilabas. Ang tagal ko na nagmamotor, iba-ibang motor yung nahahawakan ko. Pero kapag sarili mo ng bike, tapos unang labas mo sa kasa, nakakaba. Pero ang sarap sa pakiramdam kasi sa'yo yung bike eh, di ba? Hindi mo kakalain expressway ito kapag walang signage eh. Kasi dinadaanan ng mga jeep. Pero pa pinapabomba ako, wala na nga akong gas eh. Kanina habang andun tayo sa loob, kung napansin nyo medyo kalmado yung boses ko. Kasi nihiya akong lakasan yung boses ko. Pero anyway, big shoutout po sa mga staff ng Motor Trade Kawasaki Alabang ba Muntinlupa? Uy, pero mga k-device, iba tama sa akin ng Kawasaki H2 kanina. Just imagine naka-Kawasaki H2 tayo sa ganitong POV. Sarap! So guys, if ever you want to purchase bikes from them, sinul ko naman kanina kung sino yung pwede nyong kontakin. And for installments, tanong nyo na rin sa kanila. And don't forget, kapag kukuha kayo ng insurance para sa mga motor nyo, big bike man or kotse, mag-email lang po sa jowmotoofficial@gmail.com at sisendan ko po kayo ng quotation. That's from Standard Insurance by the way. At pwede kayong kumuha doon. Hassle free kasi hindi nyo na kailangan pumunta pa ng mga kung saan lugar pa man. Yeah, mga cutie pies, kung nag-enjoy sa video na to, kindly leave a like. At kung mahilig kayo sa mga ganitong content, huwag po kayong mag-alala dahil nasa tamang channel po kayo. So make sure to press the subscribe button dyan sa baba. Let me know what you guys think sa mga motor ng Kawasaki. At kung may mga bikes naman kayo from Kawasaki, let us know in the comment section kung ano yung mga experience nyo at yung mga hindi nyo maganda experience sa kasa. Yeah mga cutie pies, see you sa next content. Ayun na, umuulan eh.